Noong unang panahon, sa tuktok ng mga Himalaya na nilulukuban ng niyebe at lamig, may isang pangkat ng mga mistikong nakatago, mga maalamat na yogi na nagpakalayo ng mga lihim na nakatago sa katawan at sa kaluluwa ng tao. Ginising ang tago at mahiwagang lakas gamit lamang ang bagay na kasing yumi at kagila-gilalas ng hininga. Sila ang mga tahimik na taga-disenyo ng alkimiya ng budhi, mga tagapamahala ng lihim na enerhiya at walang kapagurang mga peregrino sa paglalakbay sa pinakasentro ng buhay, naging mga tagapag-ingat ng karunungang minamana sa di mabilang na salin ng pagkabuhay. Para sa mga resing ito, ang paghinga ay hindi natatapos sa pagpapatuloy ng buhay. Bawat hinga ay isang banal na tarangkahan, isang susi upang dumaloy ang prana, ang di nakikitang agos ng buhay na siyang humahabi ng lahat ng nilalang sa sansinukob. Sa pamamagitan ng disiplinadong pagmasid at pagdakila sa hininga, pinupukaw ng mga naghahanap na ito ang kakayahan na tila ba nilalampasan at tinatanggihan ang mga likas na hangganan ng daigdig. Sa banal at giniginaw na lupain ng Tibet, minana ng mga monghe ang isa pang linya ng karunungan ukol sa paghinga. Sa pamamagitan ng mahigpit na pagsasanay sa tumo, natututuhan nilang hindi lamang tiisin ang hapdi ng lamig, kundi ipatawag ang bugso ng init mula sa kaloob-looban ng katawan. Init na sapat upang patuyuin ang basang kasuutan o tunawin ang niyebe sa paligid. Lahat ito ay dahil sa maagap at nakatutok na paggiya ng hininga at malalim na biswal na paggunita. Ngunit ang tunay na kaloob ng sining ng paghinga ay higit pa sa anumang hiwaga o pagtatanghal. Ang marikit nilang agham ay nagbibigay lakas sa mga resi, napabagalin ang pagpintig ng pulso, pahabain ang buhay, at maglayag lampas sa mga hangganan ng karaniwang kamalayan. Tumawid sa pagitan ng katawan at espiritu, magtayo ng tulay sa pagitan ng nakikita at hindi, at kulmahin hindi lamang ang panloob na pagdama kundi maging ang mismong baluktot ng katotohanang pisikal. Kapag indayog nilang kasabay ng agos ng prana, ang sirkulasyon ng katawan at kaluluwa, sila ay nagiging buhay na sagisag ng kawalang hanggan ng kakayahan ng tao. Hanggang ngayon, umuugong pa rin ang kanilang pamana. Ito ang haligi ng samut-saring modernong sistema ng paghinga, isang walang hanggang paalaala. Sa bawat hikab ng hininga ay nakatago ang kapangyarihan upang baguhin ang tadhana, buksan ang kamalayan, at marating ang pinakataluktok ng pag-iral. Ang pagsasanay ng paghinga ay hindi pa bigla-biglang uso ni isang tuklas ng makabagong diwa. Ito ay isang sinaunang sining na sinaklaw man ng limot ng panahon, subalit patuloy na tumitibok sa ilalim ng balat ng sibilisasyon. Mula pa noong unang panahon, ang mga kultura mula India hanggang tundra ng Arktiko ay naglaan ng isang banal na lugar sa hininga bilang sasakyan ng mataas na kamalayan, tulay tungo sa misteryo, at pintuan patungo sa kaliwanagan. Sa sari-saring tradisyong ito, ang hininga ay kinilala bilang hiblang nag-uugnay sa tao at sa mas dakilang espiritu. Ang pag-aaral na bigyan pansin at pahusayin ang hininga ay hindi lamang nagsusustena sa katawan. Nagbubukas ito ng malalim na pagninilay espiritual. Muling pinag-iisa ang tunay na sarili
at ang dambuhalang enerhiya na bumabalong sa daigdig. Ayon sa mga lumang kasulatan ng yoga, ang hininga ang karuwahe at ilog ng prana, ang maningning na puwersa ng buhay. Matapat at dedikadong pagsasanay ang gigising at magpapanayag sa daloy na iyon, nagpapabukas sa nakatagong mga pangako ng diwa. Ngunit nakapagtataka, karamihan sa mga tao, kailanmay hindi humihinga ng sapat na lalim. Inisip-sip lang natin ang ibabaw, hindi gumagamit ng higit sa kalahati ng kapasidad ng baga sa pahinga, at kaunti lamang ang nadaragdagan sa oras ng galaw. Ang matinding kaugalian sa mababaw na paghinga ay hindi lang gumagambala sa kalusugan, kundi sumasaklaw sa kaisipan, at habang buhay, inilalantad tayong nakasara ang pintuan ng pananaw, kalahating bukas lamang. Ang malinaw at may layuning paghinga ay isa sa mga pinakamadali ngunit pinakadakilang paraan magtaas ng antas ng ating kamalayan. Kapag natutuhan mong huminga na may lubos na atensyon, makikitang ang mismong realidad ay nanginginig at kumikislap. Sa paglalakbay na ito, gagabayan kita upang baguhin ang hininga bilang kasangkapan ng transformasyon, makapangyarihang ibayong magpapasariwa ng isip, magpapatibay sa katawan, at magpapagising sa puso ng espiritu. Bagamat tila pinakapayak ang paghinga, kapag isinagawa ito ng may ganap na kamalayan at debosyon, ang hiningay nagiging kidlat na nagsasakdal ng dakilang buhay. Madali itong aralin, subalit kamangha-mangha ang epekto. Unti-unting akay ka patungo sa mas malawak na abot tanaw ng kamalayan. Sasariwain natin ang tahimik na simbolismo ng hininga, kung paanong hinahabi nito ang lakas buhay, at paano ang paggiya rito ay nagbubukas ng mga lihim na pintuan ng persepsyon. Halina, simulang lakbayin ito. Ang hangin ay hindi lamang tagapagdala ng oksiheno. Ito'y puno ng di nakikitang sigla. Nag-alab na hiblang nagpapasigla sa bawat nilalang. Sa bawat maayos na hinga, sumisip-sip kayo hindi lang ng hangin, kundi ng kung anong elektrikal na masustansya, prana, chi o ether, mga pangalan ng misteryong kumikilos sa kaluluwa. Bawat nilalang ay nababalutan ng enerhiya, baluti ng prana, isang pinong tahanan ng kuryente na halos dumadampi sa balat. Inuugnay ng oksiheno mula sa hininga ang puwersang elektrikal na ito, na nagkakalakalan ng magnetismo sa katawan at sa kislap ng malawak na energy field ng mundo. Sa bawat hinga, hindi lang katawan, kundi ang kamalayan mismo ang pinapasariwa at ginagala. Sa ganap na kamalayan, sa agos na ito, mahuhubog nating igiya ito ayon sa layunin, mga sumubsob sa pagninilay, konsentrasyon, at kaganapan ng pusong mapagmatyag. Ang sining ng paghinga o pranayama, ang pinakapuso ng agham ng yoga, nagkakaloob ng direksyon sa agos ng enerhiya sa nadi, mga tagong lagusan kung saan pumapatak ang pinakapinong lakas sa kabuang anyo ng katawan. Ayon sa mga sinaunang yogi, may 72,000 lagusan, mga ilog na liwanag na sumasanga pakanan at pakaliwa sa tadyang ng gulugod. Karamihan, ang mga ito'y barado o natutulog pa, nagkukubli ng ating pinakamaalab na potensyal. Espesyal na mga teknik ng paghinga ang siyang nagpapabukas sa mga daanang iyon, ginigising ang matagal nang natutulog na puwersa sa ubod ng katawan, kundalini, upang umalpas sa sagpa.
Sa hanay ng mga nadi, tatlong pangunahing daanan ang binanggit, Pingala at Ida, na yumayakap sa kanan at kaliwa ng ilong, at Sushumna, ang sentro ng daan tungo sa pinakamataas na pagkamulat. Tanging kapag malayang umagos sa Sushumna, ganap na bukas ang dalawang butas ng ilong at walang sagkang hininga, maaari tayong sumisid sa pinakadakilang pagkapanatag. Dito naglalaho ang abalat gawin ng isip at bumubukas ang mga tarangkahan ng makalangit na daan. Ang tatlong malalaking ilog, Ida, Pingala, Sushumna, ay umaakyat mula sa ugat patungong tuktok, kung saan nagtagpo sila sa gulugod, nagbubunga ng mga sentro ng enerhiya, chakras, mga gulong ng pagbabago at kapangyarihan. Ang katawang pisikal ay naitatayo sa paligid ng habing ito, pinananatili at ginagalaw ng walang humpay na agos ng prana. Subalit sa karamihan, isang maliit na sinag lamang ng prana ang umiikot. Kalakhang bahagi nito ay nananatiling natutulog, wari isang ahas na pumulupot. Ang kundalini, nakatiklop sa pinakaugat ng gulugod. Karaniwan, dumadaloy ang prana sa Ida at Pingala, habang nananatiling sarado ang Sushumna. Layunin ng pranayama na buksan itong daan, bayaan ang prana na umakyat, sindihan ang kundalini, at akayin ito, chakra bawat chakra, paakyat sa korona. Sa mata ng mga mistikong Indiano, ang ikapitong chakra ang tarangkahan patungong langit, nirvana, Eden, o sa wika ni Kristo, ang kaharian ng Diyos na nasa sa loob mo. Sa sandali ng paggising, pinagbubuklod ang kosmikong enerhiya at kamalayan, Shakti at Shiva. Nagkakaisa ang kaluluwa sa dakilang pinagmulan, lumalampas sa bilangguan ng pandama. Ang sagradong pagsasanib na ito ang pinakadakilang laya, ang pag-ahon mula sa pagdurusa, ang paglulubog sa sukdulang kaligayahan. Sa paglalakbay ng kundalini sa bawat chakra, nagpapaluwal ang mga sentrong ito ng nakalilinis na lakas. Inihahambing ng mga sinaunang Veda ang katuwang na ito sa mga ilog ng biyaya, dumadaloy mula sa bawat sentro, bumubukal tulad ng tubig na puti na nagpapalamig sa kaluluwa. Ito ang dakilang odiseya ng sangkatauhan sa pagkamulat, ang lakbay ng sariling pagkilala, inalunton ng iba't ibang marurunong na tradisyon, tinawag ng ilan bilang pagkabuhay ng kamalayan ni Kristo o pagsilang ng likas na liwanag ng kaluluwa. Walang paglalakbay na hihigit pa rito, isang pagdalaw tungo sa Diyos na nananahan sa sarili, pagbabalik tahanan sa kaisahan, kung saan natutunaw lahat ng hangganan. Ang iyong hininga, ang hibla ng anyo at diwa, kasangkapan sa pagtawid sa kalagayan, kung saan umiidlip ang isip, naghihiwa-hiwalay ang oras, at lumulutang ang piniyak na katotohanan ng pag-iral. Bawat malay na hikab ay gumigising sa mga nadi, bumubukas sa mga buhol, nagpapalaya sa napigil na lakas, at sumasalubong sa rumaragasang aliwalas. Kaya't ang pang-araw-araw na ritual ang siyang batayan. Sa maayos na kasanayan, napapaayos muli ang sistema ng enerhiya, lumilitaw sa ibabaw ang matandang tensyon, marahil ay emosyon o sakit, at pagkatapos ay napapalitan ng bagong timbang. Ang pagsulpot ng pagkontra ay bahagi ng pag-unlad. Ang anumang hindi komportabling pakiramdam ay tanda ng binabago
ang tanawin sa loob. Sa sari-saring sibilisasyon, mga turo at kasulatan, sa Biblia, aklat ng tao, mga awit ng Veda, sutra ng Budismo, kaalamang syamaniko at klasikong pilosopiya, pawang pinupuri ang hininga bilang sasakyang tumatawid sa banal na tagpo at lubusang pagkakabuo. Sa mga tula ng banal na kasulatan, kaputol ang hininga ng espiritu at mismo ng buhay. Pakinggan ang kay Job, habang may hininga pa sa akin, espiritu ng Diyos ang nakatira sa aking ilong. Dito ang hininga ay umaakyat higit sa biolohikal na proseso. Nagiging mismong pakikipagniig sa banal. Sa diwang Hindu, kasing lalim ng hininga ang espiritu. Pinagtibay ng Yoga Sutra ni Patanjali na magkaugnay ang hininga at isipan, at sa pagbalanse ng paghiram at paglabas nito, napapamahalaan ng isip. Prana at yama sa Sanskrit, hininga at pagkontrol, ay sagisag ng pilosopiyang ito. Ang pagkakaayos ng hininga ay nagpapasigla sa lakas buhay at likas na nagbubunyi hindi lamang sa katawan, kundi sa pagtaas ng ating kamalayan. Itinuro ng mga sinaunang aklat ng tao tulad ng Taishang na ang hininga ay sasakyan ng paggaling o panganib. Itinuturo kung paano mapapahaba ang sigla gamit ang disiplina ng hininga. Ang lumang sagradong ehersisyo tulad ng Daoyin sa China ay isinusulong ang sentrong papel ng hininga sa pag-ayon ng Qi, pinagbubuklod ang hininga at lakas buhay sa diwa ng kabuuan. Maging sa tradisyong Budista, mataas ang salalay sa mapagnilay na paghinga, hindi lang para sa pagpapahaba ng buhay, kundi sa pagbubukas ng pinto ng mas malawak na pag-unawa. Sa lahat ng ito, ang hininga ay itinuturing na sagradong lunas, isang biyayang nakaanyong sa mga dakilang ritual, espiritual na pag-akyat at malalim na pagsasaliksik. Kamangha-mangharing marami sa mga sinaunang wika ay may iisang katawagan para sa hininga, kaluluwa, espiritu at mismong buhay, tanda ng sentro ng misteryo ng pag-iral. Ang salitang spirit sa Ingles ay nagbalik sa Latin na spiritus, na nangangahulugan ding hininga. Tinawag ng mga Griego na pneuma ang hangin, hininga at lakas buhay ng kaluluwa. Sa lumang Ehipto, ang mahinang, malalim na hininga ay hagdanan pauwi sa pagka-Diyos. Sa mga tribong syamaniko hanggang katutubong Amerikano, umusbong ang mga seremonyang nakasandig sa himig ng hininga, paraan ng pagtunaw ng ego at pakikipag-isa sa diwa ng mundong ito. Ipinakikita ng kolektibong karunungang ito na ang hininga ay higit pa sa pisikal na tugon. Ito ang tarangkahan ng pisikal na kalusugan, panloob na paggaling at espiritual na pagsilang. Ang may malaysang paghinga ay nagpapanibago, nagpapatibay at nagdudugtong sa mga hibla ng enerhiya. Pinupuno ang isip para sumibol sa higit na marahang antas ng pag-iral. Sa libu-libong taon, ito'y naging gamot at mapa patungong kaliwanagan. Ngunit sa bilis ng makabagong mundo, ang karamihan sa lumang karunungan ay nawaglit. Habang umuusad ang lipunan, nabaliktad ang mga prayoridad, iniwang mulat ang pisikal na lunas at pikit ang mga kalaliman ng espiritu. Kaya tuwing dinarayo ng ligalig o dalamhati, naghahabol ang hininga, tumatalima sa pangangailangang mabuhay, ngunit kapalit ay nalulunod ang katahimikan at lalim. Napalayo tayo sa hiwagang likas ng sariling baga upang mabawi ang kawalang piraso,
Dapat panumbalikin ang hininga bilang ritual na higit sa paghinga, isang ganap na proseso ng pagbabago sa harapan at kaloob-looban. Kapag naigugol ang hininga, naabot natin ang samadhi, ang pag-iisang espiritu sa dalisay at walang hangganang kamalayan kung saan ang lahat ng kaibahan ay umuupos. Bagamat bahagi na ng ating buhay ang paghinga buhat pa noong unang sandali, nitong mga huling dekada lang muling sumiko ang bagong alon ng mga gawi ng paghinga. Maraming teknika ang muling sumibol mula noong spiritual renaissance ng dekada 60 at 70 at ngayon ay tumutulong sa marami upang bitawan ang trauma, papantayin ang emosyon at gawing mas maliwanag ang kamalayan. Ang malalim at may diaphragmang hininga ay pumupukaw ng sigla, pinapasigla ang katawan, pinapagaan ang diwa, iniugnay tayo sa agos ng matandang karunungan. Gaya ng pastol na naglakad sa landas na ito, ganito rin ang ating hakbang, mapraganda at taimtim. Ngayon, maghanda tayong magsanay, hindi lamang bilang ehersisyo, kundi bilang tarangkahan tungo sa mas malawak na kamalayan at walang katapusang kapayapaan. Sa paggugol ng 20 hanggang 30 minuto para sa sining na ito, maaaring masumpungan mo ang malalim na pagbabago sa pagtanaw sa realidad. Bago simulan ang gabay na hakbang, itampok muna natin ang mga haligi ng maayos at epektibong paghinga. Una, bayaan ang hininga na bagyuhin ang sarili niyang ritmo. Dapat dahan-dahan, hindi pinipilit, natutuklasan ng katawan ang sariling agos makalipas ang ilang siklo ng may kamalayang paghinga. Lumalalim ang hininga, sumasabay ang katawan, ilabas ang tensyon upang malayang dumaloy ang pagbabago. Ikalawa, huminga sa pamamagitan ng ilong, hindi bibig. Sa paglanghap ng hangin sa ilong, napipino at nasasala ang hangin, kasabay ng agos ng prana sa loob ng katawan. Sa paglanghap, dumadaloy ang enerhiya paibaba sa likod ng gulugod. Sa pagbuga, umaangat ito pabalik sa itaas. Ang sirkulong ito ay hindi imahinasyon. Ito'y pulso ng buhay. Maingat na itapat ang dulo ng dila sa ngalangala. Ituon ang pansin sa matibay na paghinga sa ilong. Ang tahimik na gabay na ito'y nagbibigay lalim at bisa. Ikatlo, huminga mula sa tiyan. Ang tunay na hininga ay isinasangkot ang diaphragm, hindi lamang ang itaas na dibdib. Kapag bumabaon ang diaphragm, umaalsa ang tiyan, binibigyang daan ang mas malalim at masusustansyang hininga. Paghinga sa tiyan, ang siyang gumagawa ng tulay sa katawan at isipan, pinapakalma ang mga ugat at winawaksi ang kaba. Sa paglanghap, ramdamin ang paglobo ng tiyan, binubuksan ang lakas na dumadaloy sa gulugod. Sa pagbuga, bayaan muling lumiit ang tiyan, hinahayaan ang banayad na enerhiya na umakyat, pinasisigla ang utak at buong katawan. Ikaapat, panatilihing tuwid at maayos ang gulugod. Itinuturing ng mga ninuno na ang likod ay banal na daanan. Ang tuwid na gulugod ang nagpapadali sa agos ng hininga at sigla. Isang munting pag-angat ng lengan o pagtama sa postura ay nakatutulong magbukas ng malalim na hininga. Sa tuwing sabay na isinasagawa ang 4 na haliging ito, kasabay ng araw-araw na pranayama, ang iyong pag-aaral ay nagiging nagniningning na pintuan patungo sa pagsasarili at sa mas masidhing kamalayan. Upang magsimula,
Umupo ng komportable. Maaaring nakalapat ang mga paa sa sahig o nakaluhod. Idampi ng mahinahon ang dulo ng dila sa ngala-ngala. Dahan-dahang huminga sa ilong, malumanay na bumuga sa bibig. Paluwagin ang leeg at gulugod. Ibaba ang mga balikat. Patamisin ang kalamnan ng tiyan. At saka huminga ng malalim. Habang napupuno ang baga sa paglanghap sa ilong, damhin ang umuusbong na tiyan. Sa pagbuga sa bibig, damhin ang pag-unti nito. Maaari mong ilapat ang iyong kamay sa tiyan upang sundan ang galaw. Ipagpatuloy ang ganitong may kamalayang paghinga. Malalim, mabagal, ganap. Sa ilang minuto, maramdaman ang hangin na sumasawsaw hanggang ilalim ng tiyan. Ilabas ang lahat ng paghinga. Bitawan ang bawat bigat na di na kailangan ng katawan. Isipin ang bawat hit-hit bilang hangin sumusuot sa gulugod. Bawat buga ay enerhiyang gumagapang paakyat. Nililinis ng siklong ito ang buong sistema. Pinapakain ang isipan, pinapalusog ang iyong aura. Habang nananatili sa pagsasanay, pansinin ng buo kung paano nagsisimula ang pag-iba ng kamalayan. Kapag bumibilis ang hininga, maaari kang makaramdam ng magaang na panginginig. Ito ang banayad mong katawan na ginigising. Ang iyong diwa ay hinahaplos. Ipikit ang mga mata. Ibuhos ang banayad na pansin sa agos ng hininga. Sa mismong pagmamasid sa galaw ng hininga, nakakapit ka sa ngayon, ang isip ay tumitindi ang sigla. Kapag nililipad ng isip ang ibang bagay, ibalik na may lambing ang pansin sa hininga. Paulit-ulit ito hanggang sa magsimulang umusbong ang tahimik na pagtanggap. Gaano man kaingay o katahimik ang buhay sa labas, laging magbalik sa hininga. Masdan kung paanong ang panandaliang sandali ay hinuhugis bawat saglit. Gamitin ang pagsasanay na ito hindi lang bilang paraan ng pagkalma ng isip, kundi sa pagbubukas ng iyong kamalayan sa bagong katayuan. Paglanghap ang paglawak, pagbuga ang pagbitaw. Kapag sanay na ang atensyon, larawanin ang hiningang umaakyat sa likod ng gulugod sa bawat langhap, bumababa sa unahan habang bumubuga. Ipagpatuloy ito abang balot ng kaaliwan. Mag-eksperimento, magmasid, magtimpla, magsimula sa banayad, baka 10 siklong hininga, pagtatagal ng 10 pitik, at dagdagan habang dumarami ang ginhawa. Maaari mong subukan ang iba't ibang ritmo. Suriin ang epekto nito sa iyong panloob na estado. Sa regular na kasanayan, 30 minuto hanggang 1 oras, mararamdaman mong tunay ang pagbabago. Lilinaw ang isip, isibol ang pagkamalikhain, pati panaginip ay maglalantad ng kakaibang liwanag. Ang hininga ay hindi lamang pundasyon ng pisikal na buhay, kundi katalista ng tumataas na kamalayan. Pinapabangon nito ang katawan, pinatalas ang isip, inaangkop ang kaluluwa. Sa pagninilay, ang ganap na pagtatagpo ng may kamalayang paghinga ay nagbubunga ng katahimikan, isang lugar kung saan lumalawak ang kamalayan na walang hanggan. Sa tapat na paglalaan ng bawat araw para sa sining na ito, unti-unti mong binabago ang panloob na mundo. Iniaangat ang enerhiya at natutuklasan ang pintuan ng walang katapusang posibilidad. Ito ang pinakadirekta at pinakamadaling daan para palawakin ang kamalayan.
Naway samahan ka ng karunungang ito sa iyong paglalakbay. At higit sa lahat, alalahanin mong may tagong lakas na walang hanggan sa loob mo, higit pa sa katwang iyong taglay. Narito ka upang magising sa katotohanan iyon. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Kung nagbigay liwanag sa iyo ang araling ito, inaanyayahan kitang mag-iwan ng komento at mag-subscribe para sa mga susunod na paglalakbay. Huminga ka ng malalim at hayaang sumambulat sa langit ang iyong kaluluwa.